Good day sa ating lahat mga ka-mechanics. Ayan, for today's vlog, magbababa tayo ng transmission ng Ford Ranger at magko-convert tayo ng dual mass flywheel into normal flywheel, single flywheel. Ayan, kung makikita nyo, bababa natin yung kanyang transmission at wala nang hatak. Halos ayaw na talagang marangkada. Kaya nag-decide kaming baba yung transmission. Sigurado ubos na yung clutch nito. Ayan, panoorin nyo kung paano natin i-convert yung dual mass flywheel into single flywheel or normal flywheel na lang siya. Tignan natin kung gagana itong conversion natin. So let's go. So ito nga pala yung dual mass flywheel. Ayan, tingnan nyo yung pressure plate nya. Ingat lang mga ka-mechanics pag ibababa nyo tong pressure plate nito. Tsaka yung clutch disc pressure plate, ayan, kasi mabigat din siya, baka bumagsak sa ating paa. So safety lang mga ka-mechanics. Ito na yung dual mass flywheel mga ka-mechanics. Ayan, kung makikita nyo, yan, papalitan natin siya ng single flywheel na lang. Tatanggalin natin yan. At syempre, lalong-lalo itong dual mass flywheel. Kailangan malakas tayo dyan kasi mabigat yung kanyang flywheel pag ibababa. So ingat-ingat mga ka-mechanics. Ito na nga pala yung kanyang dual mass flywheel. Ito yung clutch disc. Ayan, kung makikita nyo, may walay na siya. Natanggal na kasi sobrang nipis na. Tanggal na yung mga lock. So yan, papalitan natin at gagawin nating single flywheel na lang. So kung makikita nyo, ito yung ating parts. Ayan, yung normal flywheel. Ito yung dual mass flywheel. Kung makikita nyo yung pagkakaiba, single flywheel na lang. Ayan, normal na lang siya. So i-convert natin siya from dual mass flywheel into a single flywheel mga ka-mechanics. Ford Ranger, itong ating unit. Ayan. At ito yung kanyang clutch disc at yung pressure plate. Tignan nyo rin yung pagkakaiba mga ka-mechanics. Ayan, makikita nyo yung umbok ng normal pressure plate at saka itong galing sa original nya na doon sa dual mass flywheel. Ayan, kung makikita nyo yung pagkakaiba. Ayan, conversion ang gagawin natin dyan. Alright, ito na mga ka-mechanics. Ayan, nilinisan ko na, kakabit na natin yung kanyang flywheel. Yan, medyo mabigat kaya ingat-ingat tayo dyan mga boss pag maglalagay at sobrang bigat din yan. Baka bigla nating mabitawan, matamaan yung ating paa or ano dyan. Kaya safety tayo mga boss. Kailangan medyo lakas natin dyan ay hindi basta-basta kasi mabigat. So kakabit na lang natin at tignan nyo yung kahinatnan nitong ating video. Panoorin hanggang sa dulo. Shoutout nga pala sa ating mga followers dyan at subscribe kayo sa ating YouTube channel, JK TV, pag hindi pa kayo nakasubscribe, at sa ating Facebook page, JR Flores. So, panoorin hanggang sa dulo mga ka-mechanics. Alright. Siya nga pala mga boss, ayan, tutorque nyo rin yung mga bolts nyan, yung flywheel at saka yung pressure plate para sigurado yung ating trabaho. Kasi mahirap magtanggal ulit pag nagka-problema yan. Kailangan secure yung ating mga bolts para pulido yung ating mga trabaho. Yan lang mga ka-mechanics. At mga boss, nakagawa na rin nga pala ako ng ganito na dual mass flywheel conversion sa single flywheel rin siya. Ang unit na ginawa natin dati is yung Mazda BT50.
Yan, dual mass flywheel siya, tapos ginawa nating single flywheel at successful naman yung ating conversion. Okay naman yung hatak, walang vibration, normal driving lang siya, walang problema. Kaya ayos din pala itong mga conversion na to. At pwede nating may recommend sa mga customer na may mga sakyang ganito, kasi makakamura din sila sa mga parts, sa pyesa. Kasi yung dual mass flywheel is mahal kumpara dito sa single flywheel. At okay naman yung kahinatnan nito, yung single flywheel lang. Kaya pwede nating i-recommenda sa ibang mga customer tong ganitong mga ginagawa natin. Sa mga makapapanood nito, pwede mga boss yung ganitong conversion from dual mass flywheel into single flywheel na lang siya. So paki-share yung ating video para mapanood din ng iba, para makita nila na pwede pala yung mga ganitong trabahong ginagawa natin. Baka may mga sasakyan silang ganito, so pwede natin gawin yan sa mga gustong magpagawa dyan. Alright, message lang kayo sa ating YouTube channel, comment kayo doon, or sa ating Facebook page, JR Flores. Alright. Ito na mga boss, yung ating ginawa Ford Ranger. Ayan, protest na natin. Ford Ranger tayo, yung kinonvert sa dual flywheel at sa ginawang ano lang, single. So okay naman siya, matakbo naman mga boss. Ano, ganda pa ng takbo eh. Pwede pala yon. So mahirap lang mag video kasi manual to, kaya nakahawak sa cellphone. So ayan, okay naman mga boss yung takbo niya oh. Ayos. Ito na yung convert natin. Ayan, ganda ng takbo niya. So okay na mga boss yung ginawa natin. Ayan, sabay hawak sa manibela. Alright, grabe, ang hirap nang walang kasamang mag video mga boss. Ayan, okay na mga boss, balik tayo sa workshop natin. Okay na yung ginawa natin conversion Ford Ranger. Ayan, so yun lang mga boss. Ayan yung ginawa natin na Ford Ranger. Okay na, dual mass flywheel, tapos kinonvert natin sa single na lang siya, yung normal na lang na flywheel at saka clutch pressure plate. So pwede naman. Gumawa na rin ako dati yung Mazda BT50 naman na manual transmission, ganun din yung ginawa ko, from dual mass flywheel, tapos ginawa na lang na single, yung mga pang manual na clutch at saka yung flywheel nga, mag-aasawa naman na yun. So yun lang mga boss, salamat at subscribe kayo sa aking YouTube channel, JKTV, at yung Facebook page natin ay JR Flores. So see you on my next vlog again. Bye bye.